Yun ang nabali-balita. Kaya sabi ko, kung ano lang ang meron mahirap. Sa bagay, 2026 pa yung expiration ng lisensya ko. Anong more Tayo na, pre. Tayo na. Tsaga-tsaga na lang. Si Frederick nga, ito, iutol ko sa sila, nag-apply doon sa Ontario. Natanggap sila doon. Nag-iisip din kasi, alam mo naman, English niya puntahan mo doon. Ganun pa rin, mag-apply ka rin ng PR. Yung tabuhan ng Canada may problema, hindi naman dito lang Kung mayroon naman LMI ngayon, okay lang. Oo. Yan, ready, ready LMI. Ready LMA na yun. Tapos, yun nga lang, nag-doubt to, gawa ng, alam mo naman, maganda ng kampanya na pasukan dito, tapos lilipat na naman, mapalitsi-litsi pa yun. Ano, tracking din? Tracking? Tracking daw yun? Tracking ba yun? Sa amin? Oo. Tracking. Tracking din. Sa may kami, sa mga crane, yung stacker. Pero depende na yan. Kasi may pagbago-bago naman Magkano bigal? 31. 31 lang Magkano, no? Ang ano lang dyan kasi mahal ang housing, ang cost of living. Yung sa pinsan ko sa Toronto, construction yun, mataas sana yun bro. Iniisip ko, lilipat na naman. Tapos, hanap ako ng bahay. Tapos construction, alam ko yung construction, marami talagang gawa niyan. Sabi ko, hindi na, dito na lang ako sa pitik-pitik. Bakit na sa Toronto, 2,500, 3,000? Nag-post pa si Jason ng 2,500. Sabi ko, talagang mahal yung sa pinsan ko, 2,000 na daw ang nila ngayon bahay. Kung dapat meron kang kahati. May kahati ka. Hindi kinumpara ko dito, yung bahay ko rito, 300 lang. Hinahati-hati lang namin dito. Apunda mo lang. Di bali nang ng kain. Ang kain, pwede naman mag-adjust May kakilala ako na galing dyan, nagpunta ng PI kasi machinist. Ang mahal daw ng bahay niya, inabot daw siya ng 3,000 kasi medyo sentro daw yung lugar niya Yun na nga ang problema. Nauwi lang sa bahay. Yung kita, tingnan mo silang Hill, di ba, lumipat kasi sinamahan niya yung pamilya niya, yung asawa niya, na-take yun sa trabaho. Yari si Hill, nasa Disusa lang yun siya. Magkano lang sahod nila, pagpalagay natin, 28 na siya, parang gano'n. Magkano lang yun, sila, ang bahay malaking babayaran, dalawa sila. Wala, putol-putol pa trabaho ng asawa niya. Wala, yung kita nila napunta lang sa pagkain, bahay, at sasakyan. Yung sasakyan yun, mahal. Ang mahal naman na dyan, Cost of living. insurance. Insurance pa ngayon. Yung sasakyan niya, tumaas na rin yung insurance. Sa akin niya, 293 na yan Sabi ko, yung kita pala natin dito, napunta lang doon sa, bumalik na sa gobyerno. Hindi ka pala marunong mag-tago-tago Talagang wala kang mauwi. Sabi ko, Hindi pa sila na-record na regime. hindi pa. Dito naman, ay kaya parang ang Ontario, red seal talaga pag US, pa-English ka, may red seal talaga yan. Ontario. Kaya dito, Yung sa sana bro, yung kay Kevin sa petroleum, kasi 75 per hour doon. Ang kailangan naman nila doon, PR at saka citizen. Sabi yun, hindi ako pwede dyan, pre. Kasi pangalan bro? Pangalan? yung sa petroleum industry ba, sa may Alberta, Mga tanker. 75 pataas yung umpisa, 75. Meron na daw.
Oo. Oo. Ang kaso, PR at saka citizen hinahanap. Sabi ko, ako kung ako ang PR dyan, eh, talaga. Dapat pala bro, nag-fix tayo nun yung mga ginagawa natin na tangkir ng Shell. Oo. Pwede yun. Meron ko kayo pakita na meron kang experience sa gano'n. Oo. Inano ko yung sa petroleum kasi sinabihan ko nga utol ko kasi minsan nagre-reset siguro. Sabi niya malaki pala sahod doon sa ano. Kaso nga lang, meron ka kakaharapin na ano ba, risk ba na parang sugal din. Kasi pag nandun ka sa Alberta, kailangan mo ipasa yung red seal na yun. Sa loob ng isang taon, Ano ba yan ng Alberta? Yung unemployment rate nila. oo. Ngayon, pupunta ka doon, pagtrabaho ka, na-hire ka nila. Kailangan, sa loob ng, aralin mo yung red seal, tapos ipasa mo. Kasi requirements talaga dyan. Pag hindi ka nakapasa, hindi ka na matatapos isang taon, patiigil ka nila. Yun ang ano nila. Sabi ko, pero si Iguan, si Kevin, Pero ano doon? Kung ano doon bro, ang mandatory doon ng kumpanya na ikaw ay pag-rensilin. Hindi tulad sa ibang lugar na gusto nila, huwag ka muna mag-rensil kasi pakinabangan ka. Kasi pag naka-rensil kasi, aalis ka eh. oo. Di ba kung may red seal ba si Kevin? Kasi si Kevin, citizen naman yun eh. Si Kevin na, Yung Kevin, napunta natin sa Nuba. Nag-gusto siya. Si Kevin Kaalim ba? Yung sa Nova Scotia. oo, ano ang trabaho ni Kevin? Nag-forklift operator siya doon sa petroleum nga. Sabi nga niya, pre, pwede ka dito, pre. 75 ang per hour sa mekaniko dito. Hindi na nung daw niya, pero tataas pa daw. Ang entrance na daw 75. Sabi niya, pwede ka dito, pre. Ano kita? Ang problema, PR, hinahanap. PR daw. Itong citizen. May magkano siya niya ngayon doon? 40 plus yata siya. Kasi operator siya ng forklift eh. Pwede na yan, kasi operator ka lang naman ang forklift. Hindi ka naman bro. Oo, ang mataas doon yung sa mekaniko. Oo, mekaniko. Eh kaso, iniisip mo na rin, sobrang lamig ko. Sabi nga niya, malamig na talaga. Pero, dito na lang ako. Tsagaan ko na lang dito muna ng Montreal. Basta ma-renew lang ako. Pag hindi na, huwag na lang. Tira. Sa isip ko nga sabi ko kung may isang taon pa ako para makabuo ko ng machine shop. O, yun na nga. Kasi maraming naharap din sa mga deportation pa lang itong taon na to. Yun yung nasa May Nova Scotia, no? isang taon pa naman ako. Sabi ko, Ganito to. dapat makaipon ako pang machine shop. Ayun Pabili na. ako ng motor no. Ayun na nga lang. Pero hanggat kayang maano tayo ng amo, tuloy lang laban. Alam mo naman, ganun na talaga buhay ng ano kasi Yung amo ko bro, walang problema. Ang kukuha lang ng gobyerno kasi todo import sa akin yun. kaya nga, Gobyerno. iba talaga. Sabi sa akin ng amo ko, kahit anong hanggang tayo mo, babayaran ko. Maganda pa naman, malaki na yung sahod mo dyan kaso nga lang,